Ang misteryo ng Jukai, isang taon na ang nakalipas mula nang mag-aral ako sa Japan bilang exchange student. Bukod sa pag-aaral, isa sa mga hilig ko ang pag-akyat ng bundok. Isang araw nagyaya ang mga kaibigan kong Hapon na akyatin ang isang bundok malapit sa paanan ng Mount Fuji. Pero hindi lang ito basta-bastang bundok. Ito pala ang Aokigahara Forest na mas kilala bilang Jukai o Sea of Trees. Sa simula, sobrang excited ako. Napakaganda ng lugar, napapalibutan ng matataas at mayayabong na puno. Pero habang papalayo kami sa trail, napansin kong biglang tumahimik ang paligid. Wala ka nang maririnig na huni ng ibon o kahit anong ingay ng hayop. Ang tanging maririnig mo lang ay ang kaluskos ng mga dahon sa bawat tapak namin. Nagbiro pa ako, parang ang lungkot naman dito, ngumiti lang ng pilit ang mga kaibigan ko. Doon ko napansin na may mga tali na nakapalibot sa mga puno. Mga tali na ginagamit na gabay para hindi maligaw ang mga hiker. Sinabi nila sa akin na madali raw maligaw dito dahil kahit ang compass at GPS ay nawawala sa tamang direksyon. Habang naglalakad, may nakita akong isang abandonadong tent sa di kalayuan. Sa tabi nito may mga lumang gamit, isang bag, bote ng tubig at isang pares ng sapatos na maayos na nakalagay sa labas ng tent. Para bang may nag-iwan lang sandali at babalik din. Pero bakit parang ang luma na ng lahat? Tinanong ko ang mga kaibigan ko kung kanino iyon. Bigla silang namutla at sinabing huwag ko na lang pansinin. Huwag kang lalapit dyan, sabi ng isa sa kanila, nanginginig ang boses. Maraming nag-iiwan ng gamit dito, mga gamit ng mga hindi na nakabalik. Bigla akong kinilabutan. Sa pagpapatuloy namin, parami ang mga nakikita naming personal na gamit na nakakalat. Mga litrato, sulat at kahit mga laruan. Para kang nasa isang malaking libingan na walang marka. Ang hangin ay biglang lumamig at pakiramdam ko, may daan-daang mata na nakatingin sa amin mula sa kadiliman ng mga puno. Doon na kami nagpasya na bumalik. Habang pabalik, sa gilid ng aking mata, may naaninag akong anino ng isang babaeng nakaputi, nakatayo sa likod ng isang malaking puno, nakatingin sa amin. Napapikit ako saglit at pagdilat ko, wala na siya. Hindi ko na muling binalikan ang Jukai. Pero hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang mga matang nakatingin sa amin mula sa gubat, hindi ko maiwasang isipin na baka hindi lang kami ang naglalakad sa Sea of Trees ng araw na iyon. At iyan ang kwento natin para sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa ating channel, Ghostery. Mag-iingat kayo palagi at hanggang sa susunod na kwentong kababalaghan. Paalam.